They are so afraid. Marcos Jr., ang kanyang asawa na si Lisa Araneta, ang anak nito na si si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez, at ang nakapaligid na mga alipores nila Marcos na nakikinabang sa inaabuso nilang puder at nakikinabang sa malawakang panunumbalik ng korupsyon ng pandarambong sa kabanang bayan, natatakot silang mawala sa puder si Marcos Jr. dahil ang papalit ay isang Duterte. According to the constitutional line of succession sa ating saligang batas, it will be the Vice President who is going to be the successor to the presidency. Sakaling magkaroon ng resignation, impeachment with conviction, death in office, or pagkakaroon ng incapacity of the president. Yun. Number one reason is the Sara Duterte presence being the vice president. Kaya sila tudutudong pangungunyapit sa poder. Pangalawa, takot na takot sila Marcos, sila Romualdez at kanilang mga gang o grupo ng sindikato na mawawala sa poder si Marcos at magiging successor na magiging presidente si Sara Duterte, sapagkat hahabulin sila ng kamay ng batas, ipakukulong sila. Na galit siya na hindi niya may paliwanag kung bakit walang detalye kung gaano kalubha ang karamdamang iniinda ni Marcos Jr. So, the people now can deduce na pwede nang tingnan ng taong bayan yung binabanggit namin ni Ma'am Lorraine na nasa critical stage posible ang kanyang karamdaman dahil may tinatago. Kasi kung wala kang tinatago, napakadali mong sabihin like kay Pangulong Duterte, ako ay dumaan sa pag-take ng fentanyl regulated by doctor because I need to manage my pain. Pero tapos na. Ito na, sinabi ng doktor, tigil na, tama na. Hindi niya tinago yun. Yeah, full disclosure. Full disclosure because alam ni Pangulong Duterte, abogado siya, at the same time matino ang pag-iisip niya. At hindi siya gahaman na umalis sa kapangyarihan. Sabi nga niya kayo sa AFP, sabi ni Pangulong Duterte, kung hindi niyo nagugustuhan ng pagkapangulo, huwag na kayo magkodita. Just tell me and I have to step down. Hinggil po sa kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. 2 days ago or 3 days ago lang naglabas. Kasi na sa social media yung imaging report, 'di ba, ni Bongbong Marcos supposedly, I don't think it's legitimate, no. Ano siya kasi maraming reasons, no. Pero maraming reasons kung ba't ko naisip na hindi siya legitimate, no. So nagdi-discuss din kami ng mga kaibigan ko, ng mga doktor din, no? At lahat sila ganun din, no. Kasi lalo pa St. Luke's, kasi St. Luke's very strict yung data privacy nila, no. So before ka umabot doon, yung report merong pangalan niya, 'di ba? Ma'am, you're talking about the document, parang medical report. Yes, the document na that was floating sa social media. Yeah. Okay. Floating on social media. So, dapat talaga, no, ang tama talaga, open yan, public disclosure yan kung ano ang health ng president, lalo pag seryoso. Hindi naman kailangan pag kunyari may sipon, hindi naman kailangan yon. But lalo na pag may public interest, lalo na pag may nagde-demand, no, yung report, no. But then again, the attending physicians of Bongbong Marcos has the obligation to disclose to the public the real health condition of the president. And nagulat nga ako kasi bakit ba ganon, 'di ba? Bakit ba ganon? Kung normal, no? Kasi hindi normal itong president na ito, hindi talaga, no, hindi niya iniisip ang kapakanan ng Pilipinas. So, mahalaga pagka normal, no? Sasabihin mo na seryoso yung condition ko ngayon, kailangan magpahinga, papasok yung vice president. Tapos siya magpapalakad ng Pilipinas. Tingin niya papayag si Marcos? Natural hindi. Tingin niya papayag si Lisa Marcos, 'di ba? So, syempre hindi. Pero sino ang talo doon? Ang Pilipinas. Kasi sino magpapaandar, si Ralph Recto? Ng isang presidente, lalo na sa ating saligang batas, binanggit mo, Ma'am Lorraine, na yan ay obligasyon ng presidente at ng kanyang gabinete that they have to be honest, open and transparent on the status
ng kalusugan ng presidente kung ang kanyang karamdaman ay mayroon pong tatlong bagay. Mabigat na dahilan na para siya ay ma-render into incapacity. Hindi na siya makakapag-function o mayroon siyang kailangan magpahinga siya upang bitawan pansamantala o either permanently ang kanyang pagiging presidente. Yan pong punto namin ni Ma'am Lorraine. At yan po ay nakasaad sa batas. Yeah. Sa saligang batas mismo. Number 2, na point namin ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, bakit namin tinalakay ito? Ang kalagayan ni Marcos ngayon bilang isa sa pinakasentro ng mastermind sa usapin ng pamumuno niya sa pandarambong at pangungurakot at pinapanawagan na siya ay mag-resign o kaya umalis na sa kapangyarihan at bagamat mayroon po siyang pagtanggi pero mayroon siyang karamdaman na iniinda at pilit itinatago, yan po ay pagtataksil sa taong bayan, hindi simpleng paglilihim. Yeah. At yan ay masama at mali. Kaya natin ito binubuksan na talakayan sapagkat hindi po pwede na si Ralph Recto, hindi pwede na si John Vic Rimulya, sino pang mga gabinete niya ang magpapatakbo ng ating gobyerno na itinatago nila si Marcos, papipirmahin lang nila o kaya papalabasin na okay pa pero hindi na pala okay upang ninlangin ang tao, upang ang kapangyarihan ay hindi nila bitawan at sila pa rin ang magpapatakbo sa gobyernong puno ng problema. That's the point kung bakit namin tinatatalakay. At ang pangatlo, ito po ay may national security implication. Tingnan nyo, grabe ang propaganda at ang mga pangingialam at pang-uupat ng mga tarantadong politiko like si Tito Soto, si Bendalo Tulfo, si Risa Hontiveros, itong si Tariela. Walang nagrirenda sa kanila. Inuupat nilang sitwasyon para magbanggaan ng bansang Pilipinas at China. Presidente ang dapat magkaroon dito ng posisyong tama, hindi siya makita. Wala siya. Hindi siya nakakapagbigay ng tamang direksyon at tamang desisyon. Ma'am Lorraine, your take on those serious basis why we are discussing this issue. Yeah, dapat obvious 'yon. Obvious 'yon na ang pagkapangulo, hindi mo pag-aari yan, hindi yan private na property. Public trust yan. Nakasalalay ang Pilipinas sa balikat mo. Kaya nga di ko naintindihan ba't gusto mo mag-president ito mga ito. Except that alam natin kung bakit, 'di ba? Kasi gusto niya magnakaw at hindi siya magsisilbi. Lahat sila diyan pinakita na nila sa atin, maliwanag, no? So, nasa saligang batas, no? Babasahin ko, ha. Yeah, go ahead, ma'am. Okay. Kay Malu Tikia, kay Professor Article Maluto. 3. Article 3, Section 7, the right to information, 'di ba? There's this administration on destroying the vice president and making sure she felt she wasn't ready. So sa madaling salita, kapag binigay mo yan, ibabalik niya yan. Pagka-time na kunyari gumaling ka. Kasi hindi sila ganun mag-isip. Ito talaga yung challenge sa Pilipino, no? Na ang mga nakaupo dyan ngayon, ang akala nila, sila ang may-ari ng presidency. Ang sa paniniwala ni Marcos, no? All he had to do was win the presidency. Akin na to. Yes. Ngayon nakawan ko na kayo. Ngayon, ganun na ganun din yung asawa niyang pangit. 'Di ba? So, yan ang problema natin ngayon. Agree. Ma'am Lorraine, may pinunto kanina na lumabas din ng isang parang short video ni Marcos. Mukhang hindi naman artificial intelligence generated siya talaga. Sinasabi niya na doon sa mga natutuwa na ako ay nagkasakit, hold, don't get excited, diverticulitis lang ang aking karamdaman. Pero 2 days after, ito na naman balik siya. Diverticulitis, namamaga siya, 'di ba? May Maga. pouch siya. Pero I cannot speak about his condition because I'm not privy to it, 'di ba? But given that I am sure he is a drug addict, no, and a lifetime drug addict yan. If he says he has diverticulitis, then it's serious. The potential for it to be life-threatening is indeed there, no? Nandyan yan. And what else? What else do I know? That he hasn't cleared up with the public? His sexual habits. No, because diverticulitis is also connected to that, no? It's also connected to the stuff you put up your asses, di ba? So I'm saying... Diretso namin ni Ma'am Lorraine, he is being alleged dito sa ilang mga
sexcapade nila ni Lisa na nag-engage sila sa dangerous sexual activities or attitude or habits like anal sex, allegedly. Yes. So, ma'am, Yes. sa scientific perspective, yan ba ay nakakaapekto? Yan ba ay nakakaapekto sa sinasabi mong diverticulum or sa struktura ng ating Open to infection. oh. Kaya nga, honestly, apart from the hair follicle drug test, he should also have an HIV test and full disclosure, tell the Filipino people ano yung Pwede. HIV na ano mo, na condition mo, because you know you ask for this, you ask for the presidency. Di po Yeah. ba, Ma'am Lorraine? It can be handled or managed through oral management of medication, no? Pero kung ganun na dinadala ka sa ospital, pabalik-balik ka, twice na inaamin naman ninyo, but very vague and yan, mga kababayan. Ma'am You know Lorraine. what? Yeah, you know what, Eric, mga kababayan, ang diverticulitis kasi, it can be benign. Pwedeng wala lang siya. Or it can be very life-threatening. No, so there's a whole range right there. I would venture to guess, no, na nandito siya sa serious na parte na yon. Why? Because nga he's a lifetime addict. Because Kaya, nga of his the rumors of his sexual perversions, di ba? Yeah. And look at him. I mean, my clinical eye tells me that his health is crashing. No, so Yeah. definitely you do not own the presidency. No, in the same way that they feel so entitled to it, like they feel so entitled to our money. We have to remind them, no, you do not own the presidency. It is the Filipino people that put you there. And you owe us, meron kayong obligasyon sa Pilipino na i-disclose, full disclosure kung ano ang mental, physical health ng Bongbong Marcos. Yan. Mga kababayan, doon po namin dinadala ang diskusyon. Hindi po ito ordinaryong diversion issue sa issue ng pagkakasangkot bilang mastermind ni Marcos kasabwat si Romualdez sa crime of the century na pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan. It will stay. Yan po ay principal issue. Pero ito ay kaugnay sa panawagan ng taong bayan na wala na pong moral authority. Wala na rin pong legal basis for Marcos to continue sa kanyang pagiging pangulo ng bansa sapagkat hindi lamang iskandalo ng grabing corruption ng kanyang kinalulugmukan, kundi siya mismo ay lumabag sa mga batas. Hindi niya binayaran ang 203 billion pesos na buwis, and that is a crime. A president committing a crime is not fit to continue to office pero ayaw niyong umalis. Second, ninakaw nila ang PhilHealth Fund. Sinabihan sila ng Supreme Court, mali. Illegal ang ginawa nyo, ibalik. Ipinatong sa taong bayan. Hindi makita ang gold reserve na pinagbintahan. Walang report sa Maharlika Fund na almost, hindi natin alam, 300 billion ba? 500 billion pesos ba? Walang update, mga kababayan, hinggil dito sa kanyang ginawa na papanagutin siya dapat sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte, and that is a high crime of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So kung ayaw niyong umalis as a resignation option, ito pong pag-render sa kanya sa incapacity state is also an option to remove him. Dahil yan ay nakasaad sa batas na kapag ikaw ay rendered incapacitated, dalawang antas yan, Ma'am Lorena, either temporary or permanent. Ang Vice President, according to the constitutional line of succession, will take the authority and power of the President as stated by the Constitution. But do you see them doing it, Eric? Do you see them doing the right thing? Doing Right that? now, nagtatakip sila, No ma'am, way. nagtatabon-tabon eh. Yeah, they'll never give it to they'll never follow the Constitution, which says that pag incapacitated, then it's the Vice President. They will Yes. never, because they have made it their life's mission, the mission of the Marcos administration, to take Inday out of the line of succession, out of the running. Yan ang goal nila. No, so Yes. it's never gonna happen. And I'm thinking, no, what will make it happen if it's already there, clear na hindi siya laga pwede, no?
obvious ba na hindi siya pwede? Hindi siya pwede talaga. Again, it's going to be the AFP. Yeah, binanggit mo kanina. Yan Yeah. po ay nasa saligang batas. Yeah. That the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff to be present with the National Security Advisor and majority or key members of the cabinet can force the President to declare the real status of his health. Nasa saligang batas sinabi ni Ma'am Lorraine, if Marcos will not resign, if Claire the Barker Castro will continue to lie and cover up, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, together with the National Security Advisor and other senior cabinet members, including the Health Secretary and the Executive Secretary, can compel Marcos to step out of power, either temporarily or permanently declare that the President is confirmed to be incapacitated. Kaya yun pong banggit ni Ma'am Lorraine. Nasa kamay ito ng AFP to initiate that and tell Mr. President, are you still okay? We see to it that you are okay to discharge the duties and functions and powers of the President. Unless you are no longer okay, we will tell you to step down. Because that is what the law or the Constitution declares about it, Ma'am Lorraine. You know what, Eric, mga kababayan, the AFP should have withdrawn their support a very long time ago. Tama. Noon pa, halatang-halata na, kitang-kita na dapat na nilang ginawa yan. And yet, Omet Browner is not really known for his strength of character. No? Mediocre person. Tapos meron pa siya maraming skandalo. Ay, with oo, the wife, kumakalat na diba? naman yan, ha? Yeah, my gosh. Ito talagang si Maharlika, pinanood ko yung video niya. Nagkakalat si Melody, ha? Oh, at saka Sinasama ni Bro. kasama pa si Goddess Nibiran. Natawag meron daw silang ganun yung mga allegations, no? So, grabe talaga. I mean, First time ko to nakakita ng asawa ng Chief of Staff ng AFP, nakakaladkad ang buong AFP at pati ang Chief of Staff sa iskandalo ng maluhong pamumuhay, pangingialam at abuso sa kapangyarihan ng kanyang asawa. Eric, no? Meron namang mga dating chief of staff na yung mga asawa ay mga horror din, di ba? Marami din, meron din, no? But not like this. Yeah, Na feeling nila kasi nga yung kultura sa AFP encourages the women, the spouses to interfere, no? Meron din silang sariling hierarchy. It's like a shadow AFP na they also have their upper class and lower class and that sort of thing, no? So yeah, that's it. But this one is something else, no? So, ang daming drama ng Marcos administration and always, my default is paano yung serbisyo sa tao? Paano yung mga nag-aantay? Sa dami ng drama na ito, tingin mo pakialam pa yung mga taong nagugutom dito? Yung mga nasa probinsya, yung mga nasa bundok? Wala silang pakialam sa politics. Kasi talagang they're just trying to survive. And government ought to be serving and yet wala kasi nga Marcos did not run to serve the people, he ran to steal. Pero grabe Eric, no, parang nakikita ko talaga yung I pity him, I really pity him, karma siya. Talagang ayan na talaga. Nakikita ko kasi ang diverticulitis kasi pwede kasing simple lang siya at pwede kasing ang management diyan pwedeng fluids and rest and antibiotics and sort of thing, or if it's life-threatening, surgery. Pwede siya ganun. So very wide yung range, di ba? Pero nga, given who he is and his lifestyle, and look at him, he's not in the pink of health because he's a drug addict all his life, di ba? So, yeah. Pero ma'am, kahit anong tago nila, kahit anong pagtatakip nila, if this is really a serious illness, they will be forced to reveal, and the situation will really warrant na sila ay mabubulgar, mga kababayan. Ma'am Lorena, hindi may pagkakaila po ito na even if Marcos does not die in office, but when this diverticulitis or kanyang karamdaman ay nakakapagsagabal sa kanyang pangaraw-araw na pagpamumuno, hindi kailangan po na permanent incapacity. Temporary incapacity. That means, i-determine dapat yan ng mga expert doctors, including ng kanyang health secretary, kung siya ba ay kailangan mamahinga ng 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Those temporary vacancies dictate that it will not be Ralph Recto
as the executive secretary or any from the cabinet that shall take into the place of the president. It must be the vice president. Yan ang punto namin ni Ma'am Lorraine, mga kababayan. This is a matter of how the powers and authority of the president will be disposed of and will be discharged properly dahil si Marcos ngayon ay pinagdududahan ng taong bayan na hindi na siya fit physically. Although sabi nga namin ni Ma'am Lorraine, noon pa man hindi na siya fit. Drug addict nga eh. Sinasabi ng kanyang kapatid na wala siya sa kawastong katinuan. Yeah. Chronic drug abuser. Ibig sabihin po, matagal na siyang gumagamit ng illegal na droga. And ma'am, can a chronic drug abuse also affect the status ng katawan ng tao like kay Marcos upang mag-resist ng mga infections na ito, thereby pwedeng magmadali o maglalo pang lumala ang infeksyon dahil sa kalagayang adik ang katawan niya sa droga na illegal. Grabe ang epekto ng drugs sa katawan, lalo pa kung chronic mula pa nung college. Marami tayong kilala na sinasabi mula pa nung college. Hindi naman kailangan sabihin dahil di naman tayo bulag, pipi at bingi. Kitang-kita naman natin na drug addict siya, di ba? Yes, the drugs no affects of course the brains completely, no? But it affects all parts of your body, all of it, especially if it's chronic. No, so he's really kasi people say, no, a lot of people say that they're really more affected by the plunder than the drug addiction. But siguro because I'm a doctor, sa akin, no, that plunder is an offshoot of his being a drug addict. Yeah. Right? So everything, all of this insanity, everything that he's brought, no, all this suffering, all this grief, all this recidivist siya, paulit-ulit yung pagnanakaw niya. It comes from being a drug addict, and his pagkasinungaling is awesome. Talagang wow, sinungaling, 'di ba? Ibang klase, ibang level ka, 'di ba? So and it's from drug addiction. And yes, tell me, have you ever seen a drug addict who's in top health? Lalo, I mean, given that whole similar conditions and health history as Bongbong Marcos? No, you'll never find a drug addict in top health. No. There you go. And ma'am, the way mag-react si Claire Castro kanina sa interaction sa press briefing, defensive. At kulang na lang ay maghuramentado at mag-walk out dahil ang sinasabi sa kanya, you're not a doctor. We need expert medical declaration because that is what the law says. At galit na galit siya na hindi niya may paliwanag kung bakit walang detalye kung gaano kalubha ang karamdamang iniinda ni Marcos Jr. So, the people now can deduce na pwede nang tingnan ng taong bayan yung binabanggit namin ni Ma'am Lorraine na nasa critical stage posible ang kanyang karamdaman dahil may tinatago. Kasi kung wala kang tinatago, napakadali mong sabihin like kay Pangulong Duterte, ako ay dumaan sa pag-take ng fentanyl regulated by doctor because I need to manage my pain. Pero tapos na. Ito na, sinabi ng doktor, tigil na, tama na. Hindi niya tinago yun. Yeah, At full disclosure. Full disclosure because alam ni Pangulong Duterte, abogado siya, at the same time matino ang pag-iisip niya at hindi siya gahaman na umalis sa kapangyarihan. Sabi nga niya kayo sa AFP, sabi ni Pangulong Duterte, kung hindi niyo nagugustuhan ng pagkapangulo, huwag na kayo mag-kodita. Just tell me and have to step down and let the next president take over. Yan po ang pinabanggit ni Pangulong Duterte was not out of nowhere na sinabi niya lang. Nakasaad sa saligang batas that the AFP can really tell the president through the chief of staff, guided and supported by the National Security Advisor and at least 2 or 3 senior cabinet officials that, Mr. President, you have to take a rest. You have to take out yourself from the presidency. Step down or take some rest and take some break. Pwede pala. Ganyan po ang pagpapahayag ni Pangulong Duterte. Akala mo biro lang. Hindi. Nagsasaligang batas pala na alam ni Pangulong Duterte na pwede siyang umalis when the AFP tells him, wag na magkodita, I will step down. Don't you miss that kind of erudition and that kind of competence and that kind of deep knowledge in a president? That's why I cannot for the life of me call Bongbong Marcos president. I cannot because I served under PRRD
Grabe oh, alam niya yung batas, alam niya yung constitution, alam niya kung anong expected. At saka yung tatayo siya sa harap ng Pilipino at magbabow Yes. siya, and I only bow to the Filipino people. Galit na galit, hindi siya magbabaw sa Amerikano, hindi siya, and Yeah. it's all rooted in the law, in the Constitution. 'Di ba? Nakakatawa, Eric, no, mga kababayan, kasi ito naman para nag-swing talaga yung pendulum. Sobrang opposite naman. Opposite Sobrang naman, very bobo, opposite. drug addict, 'di ba? Yeah. Diyos ko, walang laman talaga ang utak, walang laman ang puso, walang laman ang wala talaga. Walang laman ang May utak, talagang paborito kang zero. quotation dyan na hindi ko makakalimutan every time dinidiscuss natin itong Marcos presidency. The Marcos presidency himself is an empty can. Yeah, yeah, Blankong lata, walang laman yeah, kasi yeah. from the brain down to the capacity or ability and attitude, breeding and upbringing niya bilang pagkatao niya, wala. Hindi talaga pwedeng mamuno ng isang bansa. Nagkataon lang na may mga pangyayari na pumabor sa kanyang maniobra kaya siya nagpresidente. Nagkataon lang yon. At ang taong bayan during that time ay walang opsyon dahil yung Yellow, Pink and Communist Alliance obvious na sa kay Leni Robredo. Kaya siya ang naging alternative option. Mm-mm. Dahil wala si Sara Duterte, umatras nga at tinulungan pa siya at binigay sa kanyang pagkapangulo. Pero Ma'am Lorraine, because we have only around mga 10 minutes, may schedule ka, may schedule ako, Yeah. ang iba nating pag-uusapan, masarap pag-usapan itong binanggit ni Congressman Toby Chanco, Mama. So palpal si Benny Abante, sabi niya, itong mga nag-iingay na ito, tungkol sa papatigilin kami sa pag-expose dito sa katiwalian na nangyari sa ating budget at sa gobyerno ngayon, lalo na ito si Benny Abante, ito ay isang attack crocodile. Wow. At Ni ito Martin ay tauhan ni Romualdez. Romualdez. Yeah. Yeah. Ma'am Lorraine. But ma'am, because of lack of time, Yeah. gusto ko pong kuhanan ka ng summary of points mo, hindi lamang bilang doktor, kundi bilang part ng political observer and commentator sa ganitong uri ng larangang pagbibigay kamulatan sa mamamayan. Gaano kaseryoso ang hinaharap nating crisis of leadership right now that can result into a very problematic vacuum na itatago sa taong bayan, at ito ay pwedeng magiging isang malubhang kataksilan kung hindi ibubulgar ang kalagayan ni Marcos Jr. sa kanyang kalusugan. Go ahead, Ma'am Lorraine. Ever since Marcos sat as president, talagang SOS na ang Pilipinas, no? Talagang this whole 3 and something years has been really, the Philippines has been in critical condition because of the kind of person that he is, as a drug addict, that's he's a plunderer, etc. He's a Marcos, magnanakaw, no? So that crisis in leadership has been there from the get-go. And it has gotten worse and worse and worse. Alam mo, yung you were saying, no, swerte lang niya na things got into, nag-align yung planet niya at naging president siya. Meron din siyang magaling yung kanyang comms niya nung siya ay tumatakbo. At saka nung governor siya, senator siya, marami siyang taga-takip. Marami siyang taga-sinungaling para sa kanya. Pinagtatakpan siya. Kaya sa akin, I appreciate what Senator Amy Marcos did. Yeah. Talagang binabatikos ko yan si Amy, no? Pero she came forward, no? Ibig sabihin she no longer wants to be part of that lying because she was part of it, 'di ba? She was part of it na nagko-cover up. At si Bongbong Marcos nakarating yan sa maraming matataas na pwesto sa lipunan kasi maraming nagtatakip sa kanya. Maraming nagsisinungaling na siya yung nag-in charge, siya yung responsible sa Bangi windmills, etc. Yung pala non-performer. Pero hanggang doon na lang pala yun. Kasi nung nag-president siya, hindi mo na pwedeng itago. Yun. Hindi mo na pwedeng itago. So kahit na ano pang trilyon ang ginagastos dyan para gumanda ang image niya. Pero ang galing ng Pilipino, hindi tayo nagpapaloko. Kasi kitang-kita mo na eh. Nalulunod na, nagkandamatay na, di ba? Nawasak-wasak na ekonomiya natin. Pinapahiya na niya tayo sa international community, di ba, etc. So hindi mo na, you cannot afford to anymore lie to yourself, no? Maraming salamat, Ma'am Lorraine, sa ating pagsasama na ito. Bagamat we are just under 45 minutes, pero babawi tayo sa next episode natin. Alam ko napaka-interesting na issue na ito sapagkat ito po'y usapin ng pag-survive ng bansa sa krisis na kinakaharap ng isang nabubulok na administrasyong pilit
na nangungunyapit sa kapangyarihan upang manatili ang kanilang kabulukan, kalapastanganan at pag-abuso sa taong bayan. And yet, kung hindi siya bababa, pwedeng kaladka rin siya ng mamamayan sa isang makasaysayan na pagpapalayas sa kanya, kagaya ng nangyari sa kanyang tatay, or it will be the universal justice that will catch up on him. Ibig sabihin, Or both. pwedeng siya, Or both, Eric. Both. yeah, upang siya ay pumanaw na sa kapangyarihan at upang umusad ang pagbabago sa gobyerno at buong lipunang Pilipino. Nagpapanik po ang mga pahayag na lumalabas sa Palasyo ng Malacanang. Lalo na po mula dito sa tagapagtahol ni Marcos, itong si Aling Claire Marites Castro. Halos awayin na niya ang media, mga kababayan, para lamang ipaliwanag na okay pa ang kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. Halos hindi na siya magkandaupa, no? Sa pagkakaroon ng oportunidad kung papaano po pagtatakpan, pagsisinungalingan, at gumawa ng drawing hinggil po sa sinasabi na kalagayan ng diverticulitis lang daw ito ang dinadanas ni Marcos Jr. Nothing to worry, and Marcos Jr. is still the president. Siya pa rin daw po ang namumuno ng gobyerno at walang dapat ikabahala. Pahinga lang daw ang kailangan. Una, hindi po ito totoo na pahinga lang ang kailangan ni Bongbong Marcos Jr. Dahil ang nakikita na indicators ng taong bayan, labas-masok po si Ginoong Marcos sa ospital. Kung hindi po seryoso at hindi po critical ang kalagayang medikal at pangkalusugang kalagayan ni Marcos Jr., bakit 2 beses na siyang pabalik-balik sa ospital in a matter of 4 days, mga kababayan, or 5 days sa St. Luke's Hospital? Una, sinabi ni Claire Marites Castro na nag-overnight monitoring lang sa ospital si Ginoong Marcos, and he is resting, and he is stable, at siya pa rin po ang nagfa-function normally sa kanyang kalagayan pa rin, ay kaya naman niyang gampanan pa ang kanyang pagkapangulo. Pero gray area po yun, no? Hindi maliwanag anong pagkakasakit niya. Until 2 days after, lumabas si video si Marcos. Physically, hindi maganda ang kanyang hitsura. Pinipilit lamang na magsalita sa harap ng publiko, sa harap ng mamamayan, in media, para palabasin na okay siya. At sabi niya, may diverticulitis siya. Pero hindi niya pinaliwanag kung ano po ito. Nalalaman natin na ang diverticulitis pala ay pamamaga sa loob ng bituka na nagkakaroon ng infeksyon, at posible po, sabi ng mga doktor, kapag ito ay naging chronic o matagal nang nandyan at hindi na agapan ng medical attention, ay magiging critical illness and life-threatening. Pero pilit ito minamanage ng Palasyo ng Malacanang sapagkat natatakot sila na maibulgar na ang presidente ay incapacitated na magpapatuloy bilang Pangulo ng bansa at hindi na niya kayang gampanan pa soundly, decisively, and productively ang kanyang duties and functions and obligation to the country and to the Filipino people sa ilalim po ng kanyang kapangyarihan at mandato bilang Pangulo ng bansa. Well, kailan naman ba pinaglingkuran ni Marcos ng totoo ang serbisyo niya para sa taong bayan at para sa interes at kapakanan ng ating bansa? Maliban sa track record ng tuloy-tuloy na pagnanakaw, pandarambong at pagpapabalik ng sistema ng tinatawag nating plunder and corruption in government. No? At ito pa, pangalawang araw pagkatapos lumabas yung diverticulitis na pag-amin at admitted in public, muli na namang dinala daw sa ospital si Marcos Jr. Again, gray area pa rin po ang mga sinasabi ni Aling Claire Marites Castro, until to the point na nag-challenge ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps na kung pwede ba magpahayag nang nanggagaling sa medical experts kagaya po ng attending physicians ni Marcos
at ng Department of Health Secretary upang ang mamamayang Pilipino ay maunawaan kung kaya pa ba at nasa wastong kalusugang pangkalagayan pa si Marcos Jr. upang siya pa rin ang mamumuno ng gobyerno, ng Estado at ng lipunang Pilipino batay sa kanyang mandatong ibinigay ng mamamayan bilang presidente. Hindi po nila ito may paliwanag. Sabi ni Aling Claire Marites Castro, nagbibigay naman kami ng impormasyon, ano pang hinahanap ninyo? Bigla siyang defensive. Ang usapin po tungkol sa kung may seryosong kalagayan o iniindang sakit at karamdaman na nakakaapekto sa pangkalusugang kalagayan ng presidente, yan po ay matter of national security concern and national interest ng mamamayang Pilipino. Hindi pwede yan itago because it's not a private matter exclusive only to Marcos Jr. and to his personal family. Hindi po ganyan yan sa ilalim ng batas. Kapag mayroon pong seryosong karamdaman ng presidente that may result or that may be tantamount to the incapacity of the president to discharge his duties and functions as a president, kailangan po niyang umalis sa kapangyarihan upang hindi po naka-left hanging in the balance ang pagpapatakbo at pamumuno sa gobyerno at sa buong bansa. Yun. Yan po ay isang probisyon sa ilalim po ng ating saligang batas. So, ibig sabihin po, tungkulin at obligasyon nila Marcos na magpaliwanag at maging tapat sa kanilang pahayag kung ano ang aktwal at tunay na kalagayang pangkalusugan at medikal ni Marcos Jr. because it is a matter of national public interest. It concerns national security. Dahil siya ang commander-in-chief ng ating bansa in the powers vested to him or vested in him by the Constitution, si Marcos Jr. bilang presidente ay namumuno bilang commander-in-chief ng ating sandatahang lakas. That include not only the Armed Forces of the Philippines or the AFP, but also the Philippine National Police and all other uniformed and armed services ng buong bansa. Kung hindi siya makapag-dispose ng kanyang functions properly with all mental and physical health capacity, delikado po yan sapagkat walang pwedeng mag-command o mamuno ng buong sandatahang lakas kung hindi ang presidente lamang. At sa ilalim po ng saligang batas, when the president resigns, meaning incumbent kasalukuyang presidente, nag-resign, umalis dahil sa pressure ng mamamayang Pilipino na siya ay hindi nakatanggap-tanggap, nag-resign pa rin, o kaya ay namatay habang nasa termino ng kanyang pagkapangulo, o kaya nagkaroon ng incapacity, mga kababayan, physically, mentally, na magkakaroon ng permanent effect sa kanyang kapasidad na mag-discharge ng kanyang duties and functions as president. At ang pang-apat na impeach at na-convict sa impeachment court sa Senado at may removal from office, automatic po na magkakaroon ng transition of power by way of constitutional succession. And incidentally, ang vice presidente po ni Marcos Jr., ang elected vice president ay si Sara Duterte. That makes it more anomalous now na ayaw ilabas at ilahad ng Malacanang ang katotohanan na may posibilidad na critical and serious illness po ang nararanasan ni Marcos Jr. given the indicators na pabalik-balik siya sa ospital, may mga public function and engagement siya kahapon or the other day na hindi na niya naasikaso at naharap. Except yung isa lang sa loob ng Malacanang, pinilit pa siyang tumayo upang pasimunuan niya at ipakita na nandyan siya sa pagbibigay ng full star rank and pag-confirm na Chief PNP fully na si General Nartates. The rest of the schedule were canceled kahapon. So, ibig sabihin, something is wrong
something is seriously affecting the President's health. Kaya yan po ay tungkulin ng Malacanang, ng kanyang gabinete, ng kanyang cabinet officials, including ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, ng National Security Advisor, at ng Secretary of Health, ng Secretary of Defense, no? At even ng Interior Secretary at ng Executive Secretary, sila po ay dapat maging tapat sa taong bayan at sa bansa according to the Constitution, at ilalahad nila kung kaya pa o hindi mamuno ni Marcos Jr. Kung hindi na, pwede na rin din nilang sabihin that the President right now is seriously ill. Critically, ang kanyang capabilities, ang kanyang mental and physical faculties para mag-discharge productively at bilang healthy, bilang Pangulo, ay apektado ng kanyang karamdaman. Yun po ay magkikreate ngayon ng vacuum of vacancy sa loob po ng pagkapangulo, and therefore matrigger ang pagkakaroon na rin ng tinatawag na constitutional line of succession. Yan ang dahilan kung bakit nila itinatago. Pilit na nagsisinungaling at nagdidiskarte ng mga malabong pahayag at mga diskarting palusot itong tagapagtahol ng Malacanang na si Aling Claire Marites Castro. Because they are so afraid. Marcos Jr., ang kanyang asawa na si Lisa Araneta, ang anak nito na si si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez, at ang nakapaligid na mga alipures nila Marcos na nakikinabang sa inaabuso nilang puder at nakikinabang sa malawakang panunumbalik ng korupsyon ng pandarambong sa kabanang bayan, natatakot silang mawala sa puder si Marcos Jr. dahil ang papalit ay isang Duterte. According to the constitutional line of succession sa ating saligang batas, it will be the Vice President who is going to be the successor to the presidency. Sakaling magkaroon ng resignation, impeachment with conviction, death in office, or pagkakaroon ng incapacity of the President. Yun. Number one reason is the Sara Duterte presence being the Vice President. Kaya sila tudutudong pangungunyapit sa poder. Pangalawa, takot na takot sila Marcos, sila Romualdez at kanilang mga gang o grupo ng sindikato na mawawala sa poder si Marcos at magiging successor na magiging presidente si Sara Duterte, sapagkat hahabulin sila ng kamay ng batas, ipakukulong sila at parurusahan sila na makukulong at babawian sila ng mga ninakaw at dinambong na kayamanan. Yan ang ayaw nila kung bakit pinapanatili nilang misteryoso, gray area, malabo, kung ano talaga ang kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. And third, natatakot sila na ang poder na kanilang inabuso at ang kanilang kapangyarihang ginamit upang magkamal ng limpak-limpak na pera ng salapi na galing sa pundo ng dugo at pawis at kabanang bayan ng pinagmumulan ng paghihirap ng mamamayan ay hahatulan sila ng kasaysayan at hahabulin sila ng katarungan ng batas at parurusahan sila. That is the reason at hindi na sila makakabalik pa sa poder. Itong mga Marcoses na ito. This is the last time na sila'y pinagbigyan ng pagkakataon at ng kabaitan at ng pagiging malambot sa puso ng mamamayang Pilipino na sila ay pinagbigyan muling makahawak ng kapangyarihan bilang maging Pangulo si Marcos Jr. In spite ng historical records ng kanyang ama, ng kanilang pamilya, na sila ay naging bahagi ng diktadura, ng pasistang pamamahala, ng dispotiko at malupit na gobyerno noon na nagnanakaw na at sumasalakay pa sa karapatan ng mamamayan at inabuso pa ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Kaya nagkagulo-gulo at nalugmok ang ating bayan. Ngayon, 3 taon lang si Marcos Jr., subalit higit pa ang pagnanakaw at korupsyon at pagkalugmok ng ating ekonomiya, paglala ng political condition and overall social situation ng Pilipinas. Ibig sabihin po, nanggagaling mismo
sa presidente ang pagkukulang at pinagmumulan ng ugat ng krisis sa politika, krisis sa ekonomiya at krisis sa buong lipunan dahil isa itong failed government ang kay Marcos. Ngayon, sa pagkakaroon po ng universal justice, sabi ng iba, kinarma. Yun ang ibang katawagan sa karma, no? Universal justice. Ayaw pa rin pong tanggapin nila Marcos Jr. that time is running out of him and his gang of plunderous and corrupt officials, making the gang of his administration, including itong co-mastermind niya na tinuturo na si Romualdez, sapagkat ang kalusugan na po niyang tinamaan. At hindi po ito ordinaryong kalusugang issue lang, sapagkat ni-reveal mismo, inamin in public ni Senator Amy Marcos na chronic drug abuse person ang pagkatao ni Bongbong Marcos Jr. Matagal na panahon, mahabang panahon, yan pong ibig sabihin ng chronic, matagal na panahon na naging abusado sa illegal na droga. Therefore, ang kanyang mental faculties, ang kanyang body system, ang kanyang internal organs, ang heart, ang lungs, ang kidney, ang liver, apektado po ang health situation yan and capacity to resist whatever infection na makakaapekto sa kanya dahil mahina na siya, pinahina siya ng panahon ng pagdudurog. And that is exactly why itong sinasabi ni Marcos Jr. at ng tagapagsalita, tagapagtahol nila na si Claire Marites Castro na simpleng diverticulitis lang ay pabalik-balik siya sa ospital. Ayun. Malinaw na mga kababayan na ang pagtatago at paglilihim at pilit na pagmamanipula ng public information without full disclosure and transparent na paghahayag ng mga datos at impormasyon kung kakayanin pa ba ng health situation ni Marcos Jr. na maging pangulo ng bansa ay ang kanilang pagkatakot na mawawala sila sa poder at kapangyarihan at hahatulan sila ng batas at katarungan ng mamamayang Pilipino, pati ng kasaysayan. Pero hindi mo mapipigilan ito eh. Kapag ito ay lumala na, hindi pwede po na si Ralph Recto. Hindi pwede po na ang magpapatakbo ay mga gabinete lang. They do not have the sovereign mandate of the people to govern and run the country. They may temporarily hide the truth, but when death will catch up on Marcos, hindi po pwede na hindi lalabas at sisingaw ang katotohanan. And when that happens, ang mga nagtatabon-tabon at nagtatakip sa seryosong kalagayang pangkalusugan ni Marcos will have to double up, to own up and account for their crimes. Krimen po yan, nanilito at niligaw mo ang taong bayan, pinagtakpan nyo ang presidente sa kanyang kalagayang malubha, kung sakaling ito ay totoo, sapagkat hindi po ninyo sinunod ang nakalagay sa saligang batas that when the president is resigned, deemed resigned, impeached, or namatay, o rendered incapacitated by sickness or ailment or any other physical and mental condition, it will be the constitutional line of succession, making the vice president take over as the president.